Good evening po sa atin. At praise God, tayo po ay nasa midweek service ng TIC Filipino Ministry. At kung kayo po ay naka-online na at nanonood, pwedeng pakibati, no? Okay. So praise God. Okay, so good evening. Narito na ho bang lahat? Okay. Okay. Ibahagi ko lamang po sa ating mga chat group at pakibahagi na rin doon sa iba. So, okay, good evening po. Good evening po sa inyo, sa mga nanonood. Tayo po ay magsimula na at tayo magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, magandang gabi po o Diyos. Sa iyo po ay lumalapit kami. Hiling namin na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral dito sa midweek. At hiling din namin, Panginoon, na iyo nga pong patuloy na gabayan ang bawat isa. Salamat o Diyos sa mga tugon sa panalangin. Salamat sa pag-sustain. Salamat po o Diyos sa kapatawaran. Salamat Panginoon sa kaligtasan na iyong pinagkaloob. Salamat sa gabing ito. Nawa ay maging mabiyaya ang aming pagtitipon sa iyo pong harapan, pag-aaral, pananalangin, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, good evening po sa atin, no po. Salamat sa Diyos at naririyang kayo. Magandang gabi, Sister Lota, Sister Isabel, no? Si Sister Lota ngayon ay nasa Nueva Ecija, kung hindi ako nagkakamali. Si Ate Isabel naman ay sa bandang Iloilo o Western Visayas. So welcome po at hintayin din natin ang ating mga kapatid, no? Na aring karamihan ay galing sa work. So magandang gabi po sa atin at salamat sa pagsama. Maaari niyo pong ibahagi din ang link na ito, no? Yung link ng ating midweek service para din tayo makaabot doon sa iba. Okay, so sino po sa atin? Bacolod. Bacolod pala si Ate Isabel, no? Meron akong hipag dyan
sa Bacolod. Aking kapatid ni B. So, okay, magandang gabi. So, hintayin po muna natin ang iba na ngayon siguro ay mag-o-online pa lang. Hindi ko pa rin alam kung ito ay naibahagi na sa ating mga chat group. Yun po, naibahagi na sa ating mga chat group. And praise God. Okay. Magandang gabi po. Tayo po ay dumako na siguro sa pasasalamat. Kung kayo po ay may mga nais ipagpasalamat, no, maaari niyong ilagay diyan sa comment section. At kung kayo po naman ay may mga prayer request, maaari niyo rin pong ilagay sa comment section o i-message sa akin. So you thank God sa lahat ng kanyang biyaya, sa lahat ng kanyang pagkilos, kalakasan. Patuloy din nating dalangin na nawa ay magkaroon na ng kaayusan na mas pangmatagalan doon sa Middle East. Opo. So magandang gabi, Ate Norma, Ate Beth. Okay. So, magandang gabi po sa inyo. Sige po, tayo po ay dumako sa awitin. Sundan po natin ang awit na ito ng pagkilala sa kabutihan ng ating Diyos. No? Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay mag
Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoong dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Tunay nga po na ang Diyos ang unang umibig sa atin at kailanman ay hindi nang iwan ang Diyos. Po. Napakaganda ng mensahe ng awit na yon sapagkat ito po ay nagpapakita, no? Ni-reflect nito yung katotohanan ng gospel. Ano po? Salamat sa Panginoon na minsan pa tayo po ay nagkasama-sama. Salamat sa Diyos na kumalinga sa atin at sa ating pamilya at patuloy na kumakalinga. Kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari niyo pong i-message na immediate prayer requests. At kung kayo rin naman ay may mga praise item, maaari niyo pong ilagay dyan sa comment section ang isang bagay na nais niyong ipagpasalamat sa Diyos. Okay po, tayo po ay dumako na sa salita ng Diyos. At minsan pa ay welcome po sa midweek service ng TIC Filipino Ministry. At sa gabing ito, ating ipagpapatuloy ang pag-aaral sa Book of Genesis. Tayo po ay nasa Genesis 13 at pinamagatan po natin itong Believe Beyond the Visible. Believe Beyond the Visible. No? Pananampalataya, paniniwala
kahit sa panahon na hindi mo nakikita, no? Okay. So, ang istorya po nito ay tungkol kay Abram pa rin. Hindi pa ho nababago ang kanyang pangalan. Siya po pa rin ay si Abram. So, basahin ko po sa verse 1 to 4. So Abram went up from Egypt to Negev with his wife and everything he had, and Lot went with him. Abram had become very wealthy in livestock and in silver and gold. From the Negev, he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier, and where he has first built an altar. There Abram called on the name of the Lord. So ito pagkagaling sa Egypt ay bumalik itong sila Abram kasama ang kanyang asawa, kasama na rin niya yung kanyang pamangkin, si Lot. At doon po sa Bethel ay minsan pa si Abram ay lumapit sa Diyos, no? So, siya po ay bumalik sa Bethel. At yung Bethel po is place of worship. Okay. So, Abram went back to Bethel, the place of worship. So, tayo po, mga migrants, no? Or sabihin na natin, gamitin natin yung salitang pilgrim. Lahat po naman tayo ay dayuhan. Tayo po ay mga pilgrim dito sa mundo o migrante tayo. Sapagkat hindi naman ito ang ating final na place, no? Tayo pong lahat ay naglalakbay. Okay. So, ang tayong bilang mga pilgrims ay may mga pagkakataon na nahaharap sa tinatawag na dislocation, no? O nawawala tayo sa ating home or sa ating tinatawag na place of security. Yan. So, tayo po ay nagkakaroon ng dislocation, no? Returning to worship restores identity and hope. Yeah. Now, remember, nung nasa Egypt po, itong sila Abram, ay may nagawa sila doon na hindi ka aya-aya, no? At may mga pagkakataon talaga pag tayo po ay nawawala doon sa place or doon sa lugar na kung saan tayo'y kinakaugnay ng Diyos, ay maaaring mawala rin tayo sa tamang pagpapahalaga o makompromise yung ating values. So, ayan na, bumalik na si Abram. Dito rin na bilang mga mananampalataya, though alam natin kasama natin ang Diyos, no? Alam natin na siya ay namumuhay sa atin, Christ in us, the hope of glory. Yet at the same time, tayo po ay kailangang patuloy na lumapit din sa Kanya. Ito po yung dynamic ng Christian life, no? Tayo po ay lumapit sa trono ng kahabagan. Tayo po ay lumapit doon sa presensya ng Diyos. Sabi roon, draw near to God and He will draw near to you. Ito po ay nangangahulugan po na pagkakaroon ng intimate relationship o mas malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos. Hindi lamang basta alam natin na tayo ay sa Diyos, kundi ating inaalagaan at tinatamasa yung pakikipag-ugnay natin sa Diyos. So, Abram went back to Bethel, the place of worship. At ito po bilang mananampalataya, mainam po na tayo po ay palagi ang nabalik sa ating place of worship.
no? Kung saan tayo kinakaugnay ng Diyos, kung saan tayo ay inaabot, no? At nararanasan natin at nararamdaman ang presensya ng Diyos. Return to the altar. At dito rin mayroong isang pangyayari na maaring bilang mga pilgrims, bilang mga OFW, bilang mga simpleng tao, no? Or kahit na ikaw ay negosyante, maaring ikaw ay makarelate dito. Tingnan ho natin, no? Sabi doon sa verse 5 to 7. Now Lot, who was moving about with Abram, also had flocks and herds and tents, but the land could not support them while they stayed together. For their possession were so great that they were not able to stay together. And quarreling arose between Abram's herdsmen and the herdsmen of Lot. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at that time. Okay. Okay. So, gaya nga ng nasabi natin, no? Si Lot kasama ni Abram. At alam niyo po, talagang pinagpala itong sila Abram, no? Ng Panginoon, maging sila Lot. At ang sabi nga doon, dahil sa pagpapala na yon, dahil sa paglago ng kanilang negosyo na matatawag, ay nagkaroon sila ng kiskisa. Now, di ba? Balik natin doon sa verse 2. Abram had become very wealthy in livestock and silver and gold. Okay? So, talagang umunlad itong si Abram, pinagpala ng Panginoon. At ang kasama niyang si Lot ay pinagpala rin, no? At pareho silang dumami ang kanilang mga alaga. Yun ay magandang problema, di ba? Yung pagdami. Pero yung pagpapala pala o yung pagdami ng kanilang mga alaga ay naging dahilan upang magkaroon ng quarrel or paglalaban doon sa mga tao ni Abram at mga tao ni Lot. Tapos bukod doon, mayroong pang ibang lahi na nakapalibot sa kanila o naki, nakakasama nila doon sa lupa na yan. Now, dito po, ang pinag-uusapan po dito ay laki ng lupa. No? Lupa na kung saan sila ay nag-aalaga ng mga tupa, mga hayop. At alam naman natin na hindi dumarami ang lupa. At napaka-importante ng lugar na pagkakainan nila at lugar na kung saan sila ay magpaparami at magpapalago. Okay. So, yan. Strife in prosperity. No? Nagkaroon ng pakikipaglaban. At dito, makikita natin that sometimes blessings bring conflict. No? At dito, yung blessing nila, yung pagpapala nila, bring conflict between Abram and Lot. At sino ba si Abram and Lot? Di ba sila ay magtiyo? Sila ay may relasyon. So, mga kapatid, lagi natin tatandaan na isa nga sa pinakamahirap na pagsubok ay yung pagsubok ng success. Success can test unity. Yan, success can test unity. Alam nyo, maraming ano yan maraming forma o maraming itsura, no? May pagkakataon na may mga tao na gusto kang kumustahin, hindi upang malaman talaga ang iyong kalalagayan, kundi una, para makita kung nasaan ka ngayon at maipakita naman nila yung kanilang achievement. Okay, no? Nangyayari yan.
Minsan nga nangyayari yan sa mga class reunion, di ba? Yung mga success ng tao o success ng mga kaklase mo ay maaring magkaroon ng comparison at yung comparison na yon ay maging dahilan, mitya ng di pagkakaunawa. At minsan din itong pagpapala ay nagiging mitya rin ng relasyon, no? So kailangan i-guard natin yung relationship. Okay? At ito pa, siguro common sa atin, no, sa Pilipinas, na may mga anak na nag-aaway doon sa mana na iniwan ng magulang. May mga kapatid na nagkakawatak-watak dahil sa lupa, hatian ng lupa, at iba't iba pang dahilan. No? So, success can test unity. Okay. So, napakainam na gwardiyahan natin yung relationship natin. I-guard natin yung heart natin. Tingnan natin yung ating priority. Okay. Bakit? Gaya nga na nasusulat sa Psalms 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Yan. Okay, no? When God's people live together in unity. At ito rin, naku, mga kapatid, lagi natin tatandaan, kaya napakahirap mag-flex, no? Mag-flex ng yaman o mag-flex ng achievement dahil hindi lahat ng nakakakita o makakaalam ay matutuwa sa iyong success. No? Minsan, it breeds contempt. It breeds jealousy. Bakit? Kasi nagkakaroon ng comparison at lagi natin tatandaan bilang mananampalataya, alam natin, gaya ng sinabi ni John the Baptist, no? Matatanggap lamang ng tao ang ibinigay sa kanya mula doon sa langit. Okay? So, napaka-importante yon na maunawaan ho natin tayo bilang mananampalataya. Ah, kung di ka naman mananampalataya, isik mo yung Biblia at makikita mo sino talaga ang pinagmumulan ng success at sino ang pinagmumulan ng promotion. No? Ang promotion ay hindi nanggagaling sa east nor sa west. Ang promotion ay nanggagaling sa Diyos. Okay, po, so yan po, no? Strive in prosperity. Yan. Nakarinig na ho ba kayo ng ganon? Nakarinig na ba kayo na mga magkakaibigan, magkapamilya, na nasira ang relasyon dahil sa mga material na bagay? Okay. Pwede mo i-comment sa comment section. Or taas mo yung kamay, pero hindi mo matataas, no? O, siguro thumbs up na lang. Okay, pumunta tayo sa pangatlo. No, ito ay medyo mahaba-haba. Verses 8 to 13. Basahin ko lamang. So Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herdsman and mine, for we are brothers. Is not the whole land before you? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Lot looked up and saw that the whole plain of the Jordan was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, toward Zoar. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tent near Sodom.
Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Okay. So, tignan ho natin, no? Zoom in natin sa verse 8 and 9. Sabi doon, so Abram, Lot, let's not have any quarreling between you and me or between your herdsman and mine, for we are brothers. Okay. So ano yung pinili ni Abram? So si Abram nag-step back at sometimes stepping back is the most loving step forward. Ayan. Okay? Minsan, no? Bilang mananampalataya, mga kapatid, ang pagpaparaya ay ang isa sa pinakamainam na paglalakbay patungo sa pag-unlad. Yeah. Pagpaparaya, no? Stepping back is the most loving step forward. Yan. At ito ay mahirap, di ba? Isipin nyo na ho si Abram. Si Abram po, siya po ang tinawag ng Diyos. No? Si Abram po, siya po ang pinapunta sa Canaan. Pero si Lot ay napasama, no? Sumama at isinama. Okay? Alam niyo po talagang minsan, no? Ganun talaga eh. Pwedeng sabihin ni Abram na alam mo, kaya ka lang umunlad dahil sa tinulungan kita. O kaya ka lang umunlad dahil naambunan ka ng pagpapala na pinagkaloob ng Diyos sa akin. No? Maraming pwedeng gawin itong si Abram. No? At bukod doon, siya po ay mas nakakatanda. Pwede niyang gawin yon, pero hindi niya ginawa. Ano ang ginawa niya? Nagparaya siya. Sabi niya, is not the whole land before you? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Tingnan niyo po ang ginawa ni Abraham, no? Ito po yung tao na talagang makikita natin yung pananampalataya. Na ano? Bilang mananampalataya, mga kapatid, lagi natin tandaan na ang pagpapala natin nagmumula sa Diyos at hindi sa lugar. Di ba? Ah, yan, no? At kung talagang itinakda ng Panginoon sa atin, ayan, makikita ho natin ang paggalaw at pagkilos ng Diyos. Napakainam po yun. Maraming tao nag-aaway, nagtatalo dahil sa yaman, ano, no? Sa sanlibutan. Pero hindi nila alam sa pag-aaway, pagkikipagtalo, nauubos yung kanilang strength, yung kanilang time, yung mga, at maaring mawala yung mga opportunity for growth. Yan. No? At napakaikli ng buhay para ubusin doon. No? So dito makikita rin natin na distance can be a gift of peace, a shield for relationship, and a soil for growth. Minsan, no, yung yung palagi kayong magkasama, nagkakaroon ng distansya sa relationship, pero yung pagka nagkahiwalay kayo, saka lumalalim ang relasyon. Kayo po ba ay nakapansin ng ganoon, no? At distance can be what? Distance can be a gift of peace, a shield for relationship, and a soil for growth. Kung saan pareho kayong lalago, no? Parehong lalago. 'Di ba? Napakaganda 'yan, 'di ba? Kaysa sa isa lang ang lumago. Napakaganda na
bawat isa ay lumago. Yan. Okay, so choices of faith versus sight. So, pinakita doon, kung gusto mong kumanan, tulong ka sa kanan. Kung gusto mo sa kaliwa, kaliwa ka. So, ano yung pinapakita ron ni Abraham? Pinapakita niya ron ang kanyang pananalig sa Diyos na nagpapala. Hindi doon sa lugar na, hindi lamang doon sa lugar, no? Kasi pwede silang mag-away patungkol doon eh. Pero hindi niya ginawa. Okay? Okay. Sige, tuloy po natin yung choices of faith versus sight. Mag-zoom in tayo sa 10 to 13. No? So nakita nga ni Lot na yung plain ng Jordan was well watered like the garden of the Lord, like the land of Egypt. No? So pinili ni Lot yung nakita niya, no, na lugar. No? So siya ay nagpunta sa east. At dahil doon, naghiwalay na sila. Si Abraham naman ay namuhay doon sa Canaan. At si Lot ay namuhay doon sa lugar na malapit sa Sodom. At sabi roon sa verse 13, ito'y pagpapakita ng mga mangyayari sa susunod. No? Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. So yan. Okay. Now minsan pa, ulitin ko, distance is wise when it preserves peace, but dangerous when it separates us from God's purpose. Okay? Yung distance should preserve peace. Okay, di ba? Pagka hindi kayo nagkikita, hindi kayo ganong magkakainitan eh. Di ba? Pero ganun pa man, mag-ingat tayo saan tayo tutungo. Kasi si Lot pumunta doon sa lugar na malapit sa Sodom at yung lugar ng Sodom ay maraming wicked and they are sinning greatly against the Lord. So, ingat tayo sa mga choices natin, no po? Yan. Alam niyo po, itong pangyayari na ito, maaring mag-apply sa magkakapatid. Okay? No? Hindi ko alam kung merong magkakapatid na nung sila ay magkakasama pa sa isang bubong ay hindi magkasundo. Nung sila ay nagkahiwalay na at nagkaroon ng mga solo-solo pamilya, lagi naman nilang namimiss ang isa't isa. No? Yung distansya ay minsan may epekto sa relasyon. At nawa yung mga distance natin ay maging dahilan para mapanatili ang kapayapaan. Okay, so yan po, choices of faith, no? Tingnan ho natin, suriin ho natin yung tatlong bagay na yan, no? Patung patungkol sa distance. Okay, distance is a gift. Ang distance ay para bang, no, yung pagkahiwalay, yung pagkakaroon ng distansya ay isa ring regalo. Abram trusted God's promise so he could yield the choice of land to Lot. His faith gave him freedom to let go, knowing God would bless him anywhere. Ulitin ho natin, knowing God will would bless him anywhere. So ang issue doon, hindi yun talagang lugar lang, ano? Kundi alam niya na kung saan man siya dalhin ng Panginoon, doon siya pagpapalain. Okay? Pangalawa, distance as a trap. Lot chose by sight the fertile Jordan Valley looked good, but it led him near Sodom. His decision was based on appearance, not faith, and it pulled him into danger. So, napaka-importante rin at titignan natin, no? Kung sino-sino yung mga kasama natin.
dahil yung mga kasama natin ay maaring magbigay ng impluwensya sa atin. No? Ano yon? Diba? Yung bad company corrupts character. Okay? So, natignan natin, no? Distance is a gift, distance as a trap. So, faith versus sight. Abraham's path shows that peace and growth come when distance is guided by faith in God's purpose. Lot's path warns that distance chosen by sight alone can separate us from God's plan. Kaya ho, dapat talaga tayo bilang mananampalataya it's faith from the beginning and to the end, no? From faith to faith, no? Yan, pamumuhay ng pananalig sa Diyos. At hindi tayo magre-rely lamang doon sa nakikita natin, sa sight natin, no? Ah, at yan ay matitake natin yan kahit sa business, di ba? Maraming tao ang nagfe-fail sa business kasi nakita nila ang isang model ng business and then they just, oh, maraming bumibiling ganon, gagawin din natin, no? At ganun din kahit sa churches, okay? Ganun din sa buhay ng pag-aasawa o kahit sa pag-aaral, no? Huwag lang natin tignan kung ano yung mga visible, tignan natin ano ang kalooban ng Diyos. Okay? At ano ang purpose at plano ng Diyos sa atin. At si Abraham talagang nanatili siya sa Canaan. At yung kasi yung lugar talaga na ipinangako sa kanya ng Diyos. Alam, sa madaling salita, lahat ho tayo ay may assignment sa Lord. And we need to know yung assignment na yon and we need to be there. Kaya hindi ho natin kailangang makipag-away, makipag-agawan, di ba? Kasi yung pakipag-away, pakipag-agawan, no? Ano yan minsan kawalan din ng pananalig yan at pananampalataya Bakit po? Kasi as we grow in faith, alam natin na may nakaalat para sa atin na mula sa Diyos. May pagpapala sa atin ang Diyos. No? Individually, siya po ay kumikilos sa atin. Yan, napaka-importante yun. No? Yan, God's purpose sa individual life natin. No? Pagkaganon, pagka alam natin na may mga kanya-kanya tayong assignment, walang striving o walang quarreling. Mababawasan ng quarreling, no? At yan nga po yung kahit sa kahit sa ministry, no? May tinawag na gagawin mo, okay? Yung ipagagawa sa iyo ng Diyos, kakaiba yon sa ipagagawa sa iba. So, hindi ka ngayon magiging jealous sa iba. O bakit siya ay gano'n? Bakit sila ay gano'n? No? O bakit sila ay marami? Bakit kami kaunti? O bakit kami ay mas magaling kami dahil marami kami o sila ay kaunti? Hindi sila gano'n. Kapag yung comparison ako, ano yan nakakasira ng relasyon yon. No? Nakakasira rin minsan ng pananampalataya. Bakit? Kasi yung pananalig natin sa Diyos ay pananalig na alam ng Diyos ang ikabubuti natin. Alam ng Diyos ang ikabubuti natin. Okay, so mag-move on na tayo rito, no? Choices of faith. So Abraham yields, Lot chooses by sight near Sodom. So nagpaubaya itong si Abraham
At si Lot naman, ang pinili ay yung lugar na malapit sa Sodom. Kasi nga, plain siya, magandang tignan, no? Pero mayroong trap, may danger. So tayo po bilang migrants o bilang mga pilgrims, sa mga susunod na gagamitin ko siguro ay pilgrim dahil lahat naman tayo pilgrim. Face choices, career, compromise relationship, faith choose promise over appearance. No? Faith chooses promise over appearance. Okay, yung pananalig, pananampalataya, ito ay pumipili hindi sa nakikita lamang. Bakit? Because we live by faith, not by sight. Okay? We live by faith, not by sight. So yan. Okay? I hope na mayroon kayong na pupulot dito sa aral na ito, no? Bilang mananampalataya, lagi natin titignan na tayo'y nananalig na hindi nakabase sa mga bagay na nakikita lamang ang ating kinabukasan. Nakabase ang ating buhay, ang pananagumpay sa ating pananalig sa Diyos na buhay. Okay. So we live by faith, not by sight. We live by faith, not by sight. Okay, so tingnan pa rin natin. Okay. Covenant reaffirmed, 14 to 18. The Lord said to Abram after Lot had parted from him, lift up your eyes from where you are and look north and south, east and west. All the land that you see I will give to you and your offspring forever. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Go, walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. So Abram moved his tent and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar of the Lord. So dito na naman, no? Ang ganda nung ang ganda nitong chapter na to. Kasi sa simula, di ba, bumalik si Abram doon kung saan siya nag-build ng altar doon sa Bethel, di ba? At dito rin, sa pagtatapos, ay nag-build uli siya ng altar. Tayo po mga kapatid, no? Ah, palagian po tayo mag-build ng altar or lagi natin tandaan na tayo po'y nabubuhay para sa Diyos, to worship God. At gaano man tayo pagpalain ng Diyos, palakihin, no? Doon sa ang description sa kanya kay Abram talagang naging wealthy, no? Pero kahit wealthy na siya, ang dami niya ng alaga, ang dami niya ng pilak, ang dami niya ng ginto, no? Talagang pinaunlad siya ng Diyos at makikita natin ang hindi niya makakalimutan ay ang pagsamba sa Diyos. At nawa tayo ganun din, no? Huwag ho natin kalimutan kung sino nagpala sa atin, kung sino ang nagbigay sa atin ng buhay at lahat ng pagpapala. Kung papaano ni-renew ng Lord ang promises niya. No? Pagkahiwalay ni Lot, minsan pala, ganun, di ba? Kasi inaalaw ng Lord minsan yung paghiwalay. Kasi ang gusto ng Diyos, ikaw ang pagpalain. Di ba? Kung nakipag-away si Abram noon, tapos inubos niya pa yung energy niya ron, no? Ginamit niya yung pagiging matanda niya, o ako matanda na, gano'n, hindi mag-aaway pa sila, magkakaubusan pa sila ng Kaya dito ho, makikita ninyo, pag ang ang Panginoon ay hindi natutulog, ang taong mapagparaya ay nakakatanggap
ng mas malaking biyaya. Yan. Yan. Tandaan ho natin yan, ha? Pwede nyo bang i-type? Ang taong nagpaparaya ay nakakatanggap ng mas malaking biyaya. Yan. Ayan. I-type nyo yan. I-ano nyo. I- ilagay nyo po yan sa puso nyo. No? Makikita ho natin dyan. Di ba? Nung pagkahiwalay. Di ba? No? Pagkahiwalay ni Lot. Umalis si Lot. Saba mas pina pinatatag ng Diyos yung kanyang covenant o ni-reaffirm ng Lord yung covenant niya kay Abraham. Okay? Yan. So, yan. So, covenant reaffirm. God renews his promise after Lot departs. Abraham builds another altar at Hebron. So, God's faithfulness follows obedience. Okay. God faithfulness follows obedience. Migrants who trust God find His promise renewed. Pilgrims, believers who trust God find His promise renewed. So the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Yan. Ganda ng promise na yan. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Biro mo, talagang kinip siya, ay biro niya siya may edad na di ba? Bata yung kanyang pamangkin. Pwede silang gawan ng masama niyon. Pero dahil tumayo siya sa pananampalataya, God kept him from harm. Okay? The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Tingnan pa ho natin. So tingnan natin yung connection nito sa gospel, sa New Testament. So Abraham's faith points to Christ who gave up his right to secure our inheritance. Okay, di ba? Si Abraham, ginave up niya yung kanyang right. Yung pag-gave up niya, mas pinagpala siya. Ganon din naman si Jesus Christ. He gave up his rights. At ano ang na-secure? Ang inheritance po natin. Diba? Sa Philippians chapter 2, makikita po natin yon, verse 1 to 7. Diba? He gave up his rights and then God gave him the name above every other name, the name of Jesus Christ, kung saan ang lahat ay luluhod, kung saan ang lahat ay magsasabi, tunay nga na si Jesus ay Panginoon. Okay. So, 2 Corinthians 8 verse 9, nakikita natin dito kung paano give up ni Jesus yung kanyang right. Sabi ron sa 2 Corinthians 8 verse 9, though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Biro nyo, tayo po ay pinagpala ng Diyos. No? Alam niyo po, pagka pinag-aralan natin to, yung sufficiency ng Lord. Yung richness kasi, ang sukatan ng marami ay maaring monetary lang. Pero yung yaman ng ng Diyos na pinakikita rito ay included na diyan yung relationship, yung health mo, yung kapayapaan ng isip, no? Yung fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace. Tapos yung yaman na kung saan alam mo na na He will supply all our needs, no? Ano ibig sabihin yun? Hindi ibig sabihin merong kang yaman, sabi natin may salapi ka. Kung kahit na gaano kalaki yan, pag na-freeze yan, hindi mo magagamit, di ba? Pag panahon ng famine, ano ang kailangan? Kailangan ay pagkain.
At makikita natin yan sa Old Testament, di ba? Panahon ng tagutom, pinakita ng Lord yung yaman kay Elijah. Yung yaman niya ay yung sa tamang panahon, dumarating ang kanyang pagkain at meron siyang iinumin. Okay? Sa time of famine yun. Sa time of famine, yung mga pera nila ay nawalan ng halaga. Pero si Elijah, continuous yung supply ng Lord. God supplied his needs. Okay. So Lot, he chose by sight and ended near destruction. Jesus chose the cross, securing eternal life. Yan. Okay? So, yan mga kapatid, no? Nawa ay maunawaan natin ito. Okay. Ikaw ay pinagyaman na ng Panginoon. Okay. So, ito po ang ating takeaways. Okay, ito po yung takeaways natin, no? We Ito ay dapat lagi natin, no? Return to the altar. Worship anchors the migrant soul or the pilgrim soul. Okay? Tayo po naman lahat ay migrante o dayuhan lamang dito sa lupa. At ano yung nag-anchor sa ating puso? Worship. Worship. Kasi, kasi pag once na itinataas mo yung kamay mo, once na lumuluhod ka o sumasamba ka, nananalangin ka, ano yung nangyayari? Nakikita mo na ang buhay mo, ang umahawak ay higit pa sa kapangyarihan ng kahit sino man. Ang lumalang ng langit at lupa ang umahawak sa buhay mo. No? At yung napakalaking Diyos ay namumuhay kasama mo sapagkat siya ang nagsabi, hindi kayo iwan, ipababayaan. Yung worship anchors our soul. Ano pa? Unity is wealth. Strife is loss. Ano? Unity is wealth. Strife is loss. Yung pagkakaisa ay yaman na yon, no? At yung pagkakawatak-watak, pagkakagalit, pag-aaway-away ay isang kalugian. So, tayo po, we choose promise, not appearance. Okay? Let us choose promise, not appearance. Okay? Choose promise. Alam niyo po, ang daming promises ng Lord sa Bible. No? So, piliin natin yung mga pinangako ng Diyos. Piliin natin ang kanyang mga pangako. At hindi lamang yung mga nakikita natin sa sanlibutan. Ang mga nakikita natin, nagfe-fade, no? Naluluma, nawawala. Pero yung mga pangako ng Diyos, no? Yung word niya remains. Heaven and earth will fade, but His word remains. Panghuli, Christ gave up His right, so we inherit His promise. So yung giving up ng rights o yung pagpaparaya ay makikita natin kanino? Sa ating Panginoon. At tayo pong lahat ay tinawag na maging Christ-like. So magandang gabi po mga kapatid. Nawa ay may napulot kayo at lumalim ang ating pagkaunawa sa kalooban ng Diyos at sa kanyang salita, no? Nawa ay patuloy po tayo na makita natin, no? Yung Genesis 13 ay napakainam po yan, no? Napakainam na pagpapakita, no? Minsan, yung akala mong mawawala sa iyo ay kaparaanan pala para mas lumago ka. Minsan, yung
yung buhay natin, kailangang mapalayo tayo, magkaroon ng distansya, hindi upang masira ang relasyon, kundi mapa-preserve yung relationship. Yan, di ba? Minsan yun, ganun, no? Kasi pagka masyadong masyadong lapit, di ba? Minsan nakakasira. Kaya siguro, ang sabi sa atin ng Panginoon, di ba? Iiwan ang lalaki, yung kanyang magulang, ang kanyang pamilya, pag siya ay magbubuo na rin ng pamilya. Bakit po? Kasi minsan pagka magkakasama, nasisira. Pero kung mga siguro once a month lang magkikita-kita, ako nandoon yung pananabik, no? Anyway, maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ah, ano man yung pinagdaraanan natin, patuloy nating iangkla yung ating pananampalataya sa mga promises ng Lord. At wag ho nating kalimutan yung ating altar, yung ating worship sa Kanya. Sige po, tayo po ay manalangin para sa pagtatapos. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, dalain ko po, O Diyos, na katulad ni Abram, mamuhay kaming may pananalig, may pananampalataya sa iyo, sa mga panahon na maaring magkaroon ng sigalot. Tulungan niyo kaming piliin ang daan ng kapayapaan at tulungan niyo po kaming manalig, Panginoon, na kayo ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala at hindi kung sino mang tao at hindi kung anumang lugar. At sa panahon, Panginoon, na kailangang i-preserve ang relationship, there are times ng pagbibigay ng distansya. Tulungan niyo kami at bigyan niyo kami ng wisdom patungkol dito. Panginoon, sa mga prayer request ng mga kapatid, maaring ito ay sa pag-aaral nila, bigyan niyo po sila ng wisdom at nawa maipasa nila ang kanilang mga exam, O Lord, mga subjects. Sa mga estudyante dito sa Taiwan, nag-aaral, I pray for wisdom, for your grace and favor, O Lord. Pagpalain niyo nga po sila. Ganon din po, O Lord, sa bawat kapatiran, sa mga naghahanap buhay sa factory, ingatan niyo po ang kanilang kalusugan, pagpapatakbo ng machine, ingatan niyo po ang kanilang pangangatawan, ang kanilang mga kamay. Doon naman sa mga nag-aalaga, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kapahingahan, ng lakas, O Diyos, patience, at ganun din po, O Lord, sa lahat, Panginoon, anumang uri ng hanap buhay, pagpalain niyo po, at maging ang mga negosyo, O Diyos. Higit sa lahat, ang pananampalataya ng bawat isa. Nawa, katulad ni Abram, patuloy naming piliin na sumunod sa mga promises mo, piliin ang peace, piliin, Panginoon, na mamuhay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong purpose. Promise, peace, and purpose. Patuloy naming tungtong panghahawakan. Sa pangalan po ni Jesus, we also take this time, Lord, patuloy na hinihiling ang kapayapaan doon sa Middle East, ang lalo na, Panginoon, yung doon sa Hormuz area. Lord, nawa ay magkaroon ng maayos na pag-uugnayan doon. Patuloy din naming dalangin ang kapayapaan dito sa East Asia. Ang mga bansa, Panginoon, nawa ay magtulungang umunlad, O Diyos. At dinadalangin namin ang Taiwan ay patuloy pong maging malaya
Ganun din ang Pilipinas. Dinadalangin namin na ang iyong salita ay maipangaral sa lahat ng dako dito sa Taiwan, sa lahat ng lahi. Patuloy niyo pong kaunlarin ito. At ang mga kapatid, Panginoon, na naghahanap ng mga mapapasukan, kayo po ang magbigay ng work, O Lord, ng job, Panginoon. At ang mga naglalakad ng papeles, O Lord, pagpalain niyo po at nawa may ayos. Ganon din po ang mga magta-travel sa mga susunod na week, ang kapayapaan. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito. Maingat pong ibabalik sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasala. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So God bless po mga kapatid. Salamat sa pagsama. Patuloy po kayong ingatan at pagpalain ng Diyos. At sa susunod po muli, kayo po ay lumalim at patuloy pong mamuhay sa pananalig at pananampalataya. Magtagumpay po tayong lahat sa pangalan ni Jesus.